Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kumakalat ngayon sa social media ang mga haka-haka tungkol sa umano'y posibilidad ng pagdeklara ng isang ikalawang batas militar ng administrasyon. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa Malacanang, nagdulot ito ng matinding usapin at debate sa publiko, lalo na sa gitna ng mga isyu ng seguridad at politika. Sa loob ng mga kampo militar, ilang matataas na opisyal ang sinasabing nagpahayag ng kanilang pangamba sa ideyang ito. May mga balitang ilang general ang nagbitiw sa pwesto bilang simbolo ng pagtutol, ngunit nananatiling hindi kumpirmado ang mga pangyayaring ito dahil walang opisyal na pahayag mula sa armed forces. Samantala, tiniyak ng mga tagapagsalita ng gobyerno na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng bansa sa loob ng umiiral na konstitusyon. Ayon sa kanila, hindi dapat paniwalaan agad ang anumang kumakalat na chismis at kinakailangang hintayin ang formal na mga anunsyo. Patuloy namang nananawagan ng mga eksperto at civil society groups sa publiko na maging mapanuri at huwag basta-basta magpaniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Gate nila, ang pagpapakalat ng maling balita ay nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati sa lipunan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Of the Filipino people. Gusto nyo magsubukan tayo? Labanan tayo? Subukan natin. Tingnan natin. Mag-declare ka ng martial law. Hayop kayo. Kayo na nga mali. Magpa-hair follicle drug test ka kasi tatamaan ka talaga. Hair follicle drug test. Yayabang ninyo. Lahat kayo may exit plan eh. Tarantado kayo. Nanakawan nyo kami tapos handa kayong umalis. Meron na kayong mga mansyon sa abroad. Sa Espanya. Mga PI kayo. Hayop kayo. Tapos nun, planado nyo talaga ito kasi si Ko, pinaalis nyo na. Para ituturo nyo siya. Siya yung Paul Guy. Hanggang sa kanya na lang. Hindi na kay Romualdez. Hindi na kay BBM. Planado nyo lahat ito, mga animal kayo. Pero hindi kami malilin lang. Kaya ako galit na galit. Kaya ako na busit na busit. Ninakawan nyo na kami pa yung mali. Kami pa yung huminahon kayo. Tangtado kayo. Mga buwisit kayo. Huminahon. Paano hihinahon? Bilyon ng ninakaw, trilyon. Tapos mag-iimbestiga kayo na mag-iimbestiga. In the first place, you should not have abolished PACC. Nananahimik si Belique. Si Secretary Belica, si Greco, nananahimik. Biglang tanggalin mo, sira ulo. Ba't mo tatanggalin yung isang agency? Sana, pinalitan mo na lang. Buhay pa yung agency. Hindi eh. Kitang-kita yung intention ninyo. Pinagplanuhan nyo talagang ibangkarot yung Pilipinas. Kasi sunod-sunod na eh. Nung tinanggal nyo yan, sumunod? Yung PCSO. Nag-ingay na mga tao nun. Nagbigay na nga ako manifesto nun eh, na ang pumirma, 20,000 lang eh. Nakakainis eh, nilanakawan tayo ng ganun. Yung pala, 1.7 billion, small time yun. Yung the same winner o kaya tapos nag-imbestiga sa Senado nun. Ang kumalat nun kay Maharlika, 1B, isang baka. 1B. Yung isa naman, 400 na manok. Ang binigay. Walang nga. Nakontento yung isa sa isang baka. Yung isa naman sa 400 na manok. Yun yung kwento ni Maharlika. Whether it is true or not, the point is, nawala yung investigasyon. So, it must have been true. Nawala yung investigasyon, wala na. Inalimutan na. Tapos, nasumunod doon yung yung PI, yung initiative, di ba? 32 billion. Lang niya, 32 billion sa PI. Tapos sumunod yung yung ewan ka na kung sino na una. Sunod-sunod na yun eh. Benta ng ginto, Maharlika Pan, PhilHealth. So itong DPWH na palabas, itong
flood control, kung talagang totoo sa puso nila ang habulin ng korupsyon, kung totoo na may nakikita nila na may mali, dapat nilahat nila, hindi lang flood control. Kaya alam ko, niloloko lang tayo. Yung ginto, hindi nyo in-explain eh. Yung Marley Kapan, ano nangyari? 250 billion ba yon? 500 billion, 250 billion. Pensyon yun. USIS, SSS, Diyos ko, Land Bank. Saan galing yung mga pera doon? Tapos nagbenta pa kayo ng ginto. Saan napunta yung pera? Bago yung... Ay, mga walang niya kayo talaga. Talagang pinagplanuhan ninyo kulimpatin ang pera ng Pilipino. Ganun kayong mga kawalang niya. Tapos ngayon, ang bintang sisi kay Duterte. Kung wala kayong talaga, evil na scheme, matapos kang itaas yung kamay ni Inday, matapos ipalibing ang tatay mo sa libingan ng bayani ni Rodrigo Duterte, puta, isusubo mo sa ICC. May salita-salita ka pa na, hindi gagawin yan. Bago pinayagan mo eh. Sinungaling ka. Napakawalang niya eh. And anyway, ayun yun yung ano. So, ang sa akin, is there a doubt that Marcos is innocent as others are claiming? Is there a doubt? Ang sa akin, wala. There's no doubt. He's an evil man. He's the worst president na we ever had. And right now, they're trying to save themselves. Matakot kayo, kayong mga politikong masasama. Because doon sa panaginip ko, grabe yung God's wrath eh. People's wrath talaga. So, loud and clear pa ba? Baka hindi na eh. Loud and clear pa ba? Paki-comment. Isa lang mag-comment. Haba na ng ano natin. Ay, loud and clear. Paki-sabi. Loud and clear. Oh, wala pa. Wala na siguro. Wala na nagko-comment. Okay, declaration number 2. So, matapos mag-declare ng state of emergency and people's martial law, ang naalala ko dun sa panaginip ko, declaration number 2 is we the sovereign Filipino people is declaring a revolutionary government. Hindi na yung sa panaginip, hindi na namin inaano yung ipapasa pa. Bahala yung next leader mag-declare ka revolutionary. No! We, the people, we are declaring a revolutionary government. And putting everyone, lahat kayo na may sayad, we have a list. Lahat kayo under house arrest. You try to escape, pagka nahuli kayo, walang guarantee yung estado. Mabugbog kayo, mapatay kayo, wala kaming guarantee. You be on house arrest, dun lang kayo sa bahay nyo. Hindi kayo maano. So, pagka maalala ko pa, mag-expound pa ako. So, gusto ko i-cover yung hanggang 5. 3. Number 3. Sinulat ko yan. The Armed Forces of the Philippines and the PNP. It concerns the AFP and the PNP. We, the people. So, nag-declare tayo state of emergency. Hindi ko alam kung sino yung tumayo eh. Hindi ko alam. Basta, natatandaan ko lang is yung mga declaration eh. Nag-declare ng state of emergency, nag-declare ng people's martial law. That's important because it shows the power of the people. Yung nag-declare ng first time in history ng Pilipinas. The people declaring martial law. Because the Constitution says all power emanates from the people. All government authority emanates from the people.
if the President can declare martial law, affirmed by Congress, the powers of the President, the legislative, executive, legislative, and the judiciary came from the Filipino people. Now, if the Filipino people are all pissed off, pikon na sa mga pinaggagawa ninyong pinagbababoy nyo kami, we stand up, we rise, and we take back that power that we have lent to you. Piniram lang namin. That power is not yours forever. It changes every 6 years and every 3 years sa Congress, sa LGUs. Sa Presidente, Vice President, sa Senators, every 6 years. Yung power ninyo, merong tinatawag na hangganan, 6 na taon. After that 6 years time frame ends, 3 years, 6 years, that's the time we have elections, the people appoints again, elects kung sino ulit ang ilalagay. So the power continuously is with the people. That's why huwag kayo magugulat. Tama yung panaginip na yun. Tama yung binigay sa akin ng yung pinaalala sa akin ng nangin. Gago pala kayo eh. Gunggong kayo. Hindi nyo alam yung... Kaya kayo naloloko. Kaya kayo natatanso. Hindi nyo alam yung power nyo eh. So, declaration number 1, very important. We the sovereign Filipino people, we are declaring a state of emergency. We are declaring a people's martial law. Doon pa lang matakot na kayo sa version ng taong bayan ng martial law. Pangalawa, yung declaration of revolutionary government. Revolutionary government. Putting everyone involved in this all this mess that we are in under house arrest. Automatic doon, kasama na doon yung subject the President and everyone to a hair follicle drug test publicly. And then, globally, makita yung results. Para makita, talagang palang dapat kang terminate. Terminate hindi resign. Terminated kayo. Because we have the power. We put you there. We can take you down. We can... Sabi ko nga kapon, di ba, yung sa kumpanya, pagka yung board of directors na naasar sa presidente, tanggal ka. Angas-angas ka eh. Gusto namin mag-hair follicle ka para ma-prove namin na mali kami, mali yung allegations. Ayaw mo, mantigas sa ulo mo. Sige, bahala ka, terminated ka. Pangatlo, the armed forces and the... dagdag ko, yung lahat ng agency heads ay under house arrest. And then the OICs, unless you are retained. Ako right now, kung titignan ko, I have an idea kung sino yung mariretain dyan eh. Bahala na yung papalit. Bahala na yung papalit. Bahala na yung transition na government. Transition muna. Ayusin muna natin, reboot muna tayo. Tapos yung under house arrest, nasabi ko ba lahat? Number 3 na. 1, 2, 3. Armed Forces. The AFP. The people is taking command of the Armed Forces of the Philippines. The people, we are taking command of the Armed Forces of the Philippines and the PNP. No more waiting. No more time on target coordination. No more na waiting for enforcement and didadating. No. The people will decide that we are taking command of the armed forces and the PNP. You follow the people. You follow the people or else you are deemed terminated from your job without pay and allowances, pending investigation, without pension. Ganon magalit taong bayan. The power is there. Hindi nyo lang alam eh. Yung mga maninira dyan, sige, siraan nyo ako na siraan. Pero panaginip lang naman yun, ba't kayo mapipikon? Panaginip lang yan. Pero pagka may tumayo dyan, at gano'n ang sinabi, abay, tingnan natin kung hanggang saan naabot yan. Tapos nun,
taking command of the armed forces of the Philippines and the PNP. And the people is hereby creating a new armed forces. We will call the Philippine Defense Forces. Yan yung nakita ko, yan yung nadinig ko. The Philippine Defense Forces and the People's Police Force. Ano pa ba kulang doon? Yan, yun yung ano. Anyone who doesn't side with the people is terminated. His service is terminated. Her service is terminated. And yung mga sumama sa taong bayan as defenders of the people, you will form the nucleus of this People's Police Force and the Philippine Defense Forces. Bago. Hindi ko kwento yung detalye, no? Mahaba eh. So, ganon. Pero may nakita ko doon, i-retire yung yung higher echelon eh. Kaya, wala nang ano-ano na, please, sama kayo. Hey, please, kayo. Sasalita sila, we will defend the Constitution. Putragis yan, defend the Constitution. Ninanakawan na nga tayo. Defend the Constitution. Defend the state, mga banat ninyo. Shit talaga. Galitin nyo taong bayan. Galitin nyo. Pangatlo pa lang yan, declaration. Number 4. Doon na ako, hanggang 5 ako. Number 4. We, the people, are imposing the death penalty. Number 4, kaya 4 nga, kabaong eh. 4, 4 na kanto, kabaong. Yun na natatandaan ko. Imposing the death penalty. The transition government or council will determine the level ng crimes that will be meted. Kung death penalty ka, pinakamatindi, tapos nun, graduated na siya, pababa. Life, ganon. Or banishment, exile, ganon. So, hindi ko nasabihin yung detalye. Number 4. Number 5. We, the Filipino people, are declaring a state of neutrality. Friends to all, enemy to none. Henceforth, we will not have any quarrels sa kahit kaninong bansa. US, China, Russia, North Korea, Japan. Wala kayong paki sa inyo. Ang paki namin, bansa namin. You go to war if you want to. Kami hindi. And therefore, yung ating pinagtatalunan na claim, pag-usapan natin ng joint development, joint exploration, joint extraction, i-prorate natin sa population natin. Such that 1.4 billion kayo, 120 million kami, and other claimant countries, chip in tayo, kung ang gastos is so many trillions, kunin natin by virtue of population, percentage. At yung profit, yung kinikita, prorated, base sa population. It is fair, it is logical, it is human because everyone in China, 1.4 billion, everyone in the Philippines, kahit nandun ka sa bundok tralala, you are all entitled to an equal share dun sa makukuha natin dyan. Lest we go to war. Gusto nyo, maggerahan tayo? Sige, magpatayan tayo, magubusan tayo. And then what? May talo tayong lahat. Kasi you spend for war material, you spend for people dying, etc. Lalo na One China policy. One China policy. Yung mga lalaban sa kanila, yun yung anak nila, nag-iisa. Mamatayan, papatayan ng mga Pilipino, kakatayin natin yung mga yan, pagka sumampa sila dito. Ayaw nila yun. Ayaw nila. So, it makes sense. Hindi naman natin lahat yan eh. Anong sasabihin mo, may papel tayo na nanalo tayo sa arbitral ruling. That's baloney. Hindi nga party doon ng China. So, ang pinaka-the best dyan, yung mga gunggong nagsasabing treason, gago. Tarantado kayo, lumabang kayo. Gusto nyo, lumabang kayo. Total, panaginip lang to eh. Lumabang kayo. Ako, hanggat may iwasan kayo magpatayan, gusto ko iwasan yung patayan.
Kasi kawawa yung mga walang kinalaman, magdudusa dahil lang sa kagaguhan ng ilang tao. It makes sense because tayo Christians, wala naman yan eh. Buong mundo kinreate ng langit para sa lahat eh. Tapos aangkinin mo, aangkinin niya, aangkinin. Magpatayan talaga tayo. Gusto niyong magpatayan tayo? Sige. Pero hingi ka ng tulong sa Amerika. Ano ba yan? Ay, siya nga pala. Ayan, tama, kaduktong ito. Independent foreign policy, a state of neutrality. Wala tayong kalaban, friends to all, enemy to none. Mag-joint exploration tayo. But we shall maintain an armed forces credible enough with the defense capability. That's why we will fund the armed forces. Yung bago ha, hindi yung luma, yung bago. We will fund the armed forces. Now, yung detalye ako nang bahala doon pagka ano. Naisipin ko yung mga detalye. I wrote it somewhere eh. So that we will be credible, we can defend ourselves. We don't need to ask for mercy, ask for help from any of our allies, but we have the deterrent capability na awayin man tayo and we can have the allies. Isa pa yung sa iba yatang declaration yun. Yung Mutual Defense Treaty. Mutual Defense Treaty. It shall be abrogated. Reviewed muna. And then pagka ng review na-review na nga yan eh. Ang tagal na niyang Mutual Defense Treaty. Lagi nakikinabang sila, hindi tayo. Kaya nga, might as well, tanggalin na natin yan. Magnet eh. Pagka napagera Amerika, tutulong tayo sa kanila, lalaban tayo. Pagka napagera tayo, susupply sila. Tayo pa rin yung lalaban. Ano ba naman? Sila hindi mamatay, tayo mamatay. Tanggalin na lang natin Mutual Defense Treaty. Neutral na lang tayo. So, ganun na lang. Para tayong Switzerland of Asia. Ganun na lang. So, number 6. Tungkol sa budget yon. Bukas na lang. Tama na yan. Hanggang 5 na. Baka ang hirap ipasok sa So, yun yung number 5. Okay, ulitin ko. Number 1, state of emergency. People's martial law. Number 2, revolutionary government. Matakot kayo, mga walang niya kayo, gobyerno, kurakot kayo, mga congressmen na tiwali. Takot kayo. So, sahabulin kayo ng taong bayan. Nahabulin kayo ng mga 20 yung declaration na yan, nasa 5 pa lang. Number 3, we're taking command of the armed forces. Yung sinasabi yung chain of command, no, wala na eh. Terminated yung presidente. So the chain of command you will follow. You follow the Filipino people. The Filipino people is taking command of the armed forces in the AFP. As simple as that. Yung ayaw sumama, yung ayaw sumunod sa taong bayan, you do not deserve to be part of the armed forces sa PNP because you cannot discern what's right and wrong. Hinayaan nyo magnakaw yung mga putragis na yan. Nagpabayad pa yung iba sa inyo. Anong klase tayo? Klase sinusweldohan kayo. Kung ganyan kayo, ay you better be disbanded. Ganun yung dating nun. Ganun yung dating. Ngayon kung, hindi naman lahat masama eh. Hindi naman lahat meron diyang naniniwala sa taong bayan. Naniniwala sa kanilang tungkulin. Very honorable sila. Then you join the people. Ganun lang yun. Join the people. Defend the people. And that makes a difference. We will have a better armed forces. Philippine Defense Forces. Saka Philippine Police Force. We will modernize and professionalize. Bala na yung Transition Council, yung revolutionary government. Bala na yung bagong leader. Uy, bagong leader, sino yun? Constitution tayo. Constitution pa rin tayo. Until such time, may ibang declaration, we amend the Constitution. Point by point. Marami pa eh. Meron pang Council of Elders or
People's Council. Meron pang ano. So, sa mga susunod, you stay tuned sa channel. So, because kung sino man kayong mga gustong umupo, no? Kung sino man sa inyo nag-aambisyon, gusto niyo maghunta, o gusto niyo magpupo ng sarili niyong manok, kung gusto niyo you follow the Constitution, yung next in line will sit down as the acting president, incoming president. Sa inyo yan. Basta sa akin, paniwala ako, Constitution, para may order. Transition tayo. We amend the Constitution and probably the amendment will be presented sa taong bayan and then eventually we will have isasabay na lang sa 2028 na referendum election. Parang ganon. Yung ratification, ratify, etc. Para ano lang. I-reboot natin lahat. Wala pa tayo. Nandiyan pa lang tayo sa declaration. So, i-reboot pa natin lahat. Daming ano, no. So, ang sa akin, I would like to tell you, mga kababayan, instead of rally and then labas ako ng pot, I might as well think about what happens next. At least meron akong sinabi, may kinontribute ako. Just in case na biglang magbago yung panahon, at least merong nagsalita ng ganyan. Because I'll be retiring. Stress ang Pilipinas. Stress talaga. Okay. So, maraming salamat sa mga comment ninyo. Haba na naman. Thank you Thank you sa mga comment ninyo. Number 5 pa lang tayo, no? Good evening, sir. Ay, maganda pagka nadinig yung number 8. Something to do with your taxes. Pati sa OFW. Wait till yung sa OFW, maganda rin yung pinresenta ng langit, eh. Ewan ko kung may pension na kayo, dapat magkaroon ng ano. Good evening, sir. Naka-double red alert na. Tama. Sinabi na kanina. Alan, kamusta na? Borlagdatan. Thank you sa heart. Erlinda Mejia, hi. Mi Amor. Hello, hi, sir. Good evening. Shout out kay Jen Garcia. Advance happy birthday sa September 17. Jen Garcia, hello. Happy birthday to you. Saan yung crispy pata namin? Yung lechon namin, ano? Lechonin natin yung ano, yung honorable, no? Lechon tayong buhaya, lechon buhaya. No, tikas ng balat nun. Happy birthday, Jen Garcia, September 17. Good evening po, sir. Tariray. Thank you, Tariray. Kamusta na, Tariray? My love. Good, sir. Good evening. Thank you. Sa tatlong heart. Thank you. Mama. Commander Bulik, FGF, SK Canada. Grabe, sir. Ginurgur kayo. Uy, ginurgur na ako. Meron pa ba? Ginurgur na ako. Salita pa ba ako? Paki-comment nga. Paki-comment. Takot na takot sila sa sinasabi ko. Can anyone comment kung okay pa? Loud and clear pa ba? O wala na? Ginurgur na ako. Tariray, comment. Wala na. Wala mang comment. Nagurgur na nga siguro ako. Tulog na yung mga tao eh. Okay? So, sige, balik ako ha. Balik ako. Ginurgur ako. Maraming salamat sa inyo. Babasahin ko na lang yung mga comment. Ginurgur ako ha. Nakakatawa yung double red alert dati na kwento mo, sir. Jerry Consuelo said, "Ay, gandang gabi po, sir. Merencio Isles Jr. Alan de la Cruz, good evening po, sir. Bicolano Makulit, hanggang ngayon, masa pa rin mga loyalista sa pangakong 1M pabahay ng bangag taon-taon. Kalokohan nga yun eh. No, Bicolano Makulit. The transition government will find a way to get it done. Ano lang yon? Bigyan nyo lang time yung transition government to 1, plan it out. 2, source the land. 3, change the design. Ayaw ko nung parang baboy eh.
Maganda yung mga decente na design. Single detached nga, mas maganda eh. Para may privacy. Kasi pagka kinulong mo parang row houses in Philippines,